Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging po. Hallelujah! Gusto ko lang po itanong sa inyo sa araw na ito, sa oras na ito, kung naranasan niyo na ba na kayo ay ininsulto o na-persecute sa buhay po ninyo? Especially kung kayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, nagsimba ka, gumawa ka doon sa gawain ng Diyos, at ikaw ay na-persecute o na-insulto dahil po doon sa inyong pong desisyon na sumunod sa ating Panginoon. Kung ikaw yan kapatid na nakikinig sa akin ngayong umaga, ay gusto ko po kayong encourage ngayong umagang ito na ito po ay bahagi ng ating pong pagiging mananampalataya. At ito po ay makikita natin sa Biblia. So ang topic po natin ngayong araw na ito ay patungkol po sa we are born as a Christian for endurance. Lahat po tayo na kung sino po ang nananampalataya sa Diyos, tayo daw po ay binigyan ng kakayahan o pinanganak tayo na mayroong kakayahan na mag-endure sa lahat ng mga paniinsulto, mga trials, mga persecution, mga problema. Okay, so pag-usapan po natin, basahin po natin ang salita ng Diyos dito sa Matthew 5 verse 11 to 12. Sabi dito, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven." Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Dito sa Matthew 5, sabi dito ng Panginoon, pinagpala ka. Ang pinagpala ang mga tao na ininsulto ka, pinersecute ka, at binigyan ka ng accusation ng mga mali, evil things, dahil po sa ating Diyos. Magsaya ka doon dahil sinabi diyan, malaki daw ang iyong gantimpala na nasa langit. So gusto ko po kayong encourage lahat po tayo na nananampalataya sa Diyos at tayo po ay nakaranas ng mga ganitong bagay na sinasabi po, persecution, insult, falsely accused, di ba? Because of Jesus Christ. Na akala nila na tayo po ay gumagawa ng kamalian at ito po ay against sa karamihan po ng tao. Pero alam niyo po, ito po ay naranasan na nauna po sa atin. Panahon pa lang ng Panginoong Hesus dito sa lupa, naranasan na niya yan. So endurance is in persecution is part of every believer. Kailangan po natin maintindihan na tayo po ay kahit meron tayong pinagdadaanan po sa araw-araw, meron tayong mga persecutions o trials, tribulation, tayo daw po ay binigyan ng Lord ng kakayahan to endure. At hindi daw tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Yan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. In 2 Timothy 3:12, sabi po dyan, everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. So nakasulat po ito mga kasama na kung sino daw po ang nagnanais na mamuhay na meron pong kabanalan, godly life in Christ, siya daw po ay makakaranas ng persecution. So, I want to congratulate you, kapatid. I want to encourage you. Kung ikaw ay nape-persecute sa araw na ito o sa mga naranasan mo in the past, I want to congratulate you because you are part of God heritage. Tayo pong lahat ay bahagi nito. At gusto ng Panginoon na ma-encourage tayo, patuloy tayo because naranasan po mismo ng Panginoong Hesus yan. At lahat daw po ng sumusunod kay Hesus Kristo, mararanasan din po yan. Hallelujah. So from generation to generation, na-experience na po ng mga mananampalataya ang persecution. Lalo-lalo na yung early church. Pero alam niyo po ang ganda rito, nag-response sila na maganda. Meron silang maayos na response doon po sa persecutions na yan. Nung panahon pong yun, ikinukulong pa po sila at nung panahon na yun, sila po ay pinaparusahan pa. Sa atin sa oras na ito, may mga bansa pa rin po na kinukulong ang mga mananampalataya dahil po sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos at sila rin po ay naiinsulto. Sobra-sobra po ang kanilang nararanasan. Pero dito po sa bayan Pilipinas ay wala po masyadong ganyan. Tayo po ay verbally lamang na nai-insult. Hallelujah, because of the democratic government po natin. So, bahagi po ng isang mananampalataya, buhay pananampalataya po, yung may opposition po talaga tayo. Sapagkat meron po ang mundong ito na hindi tanggap kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay po ng mga Kristiyano. Sabi ng 1 Peter 4:16, "If you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name." So dapat daw tayo ay magalak, dapat daw tayo ay hindi mahiya, dapat daw maging proud tayo dahil tayo ay kasama ng Panginoon. We carry the name of Jesus Christ bilang isang Christian, the word Christian.
Hallelujah. At huwag daw tayo matakot doon. Ibig sabihin, bahagi pa talaga ng buhay natin, pero ito po the best thing, mga kasama at mga kapatid. Dahil po may persecution tayo, naranasan ng mismo ng Panginoong Hesus yan, mga kasama, mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, ito po yung pangako niya na overcome na niya ang mundo. So itong mga bagay na ito na naranasan natin ngayon, ito ay mapapagtagumpayan natin. At dahil nga po, merong reward pag nag-endure po tayo dito, hallelujah, maganda po ang ating pong patutunguhan dahil po ang eternity ay nandun po tayo sa heaven. So yung early church po naka-experience ng great persecution, but in the midst of this opposition, the church flourished and grew. Lahat po nung panahon na yon, I believe doon din sa mga restricted countries na nakakaranas sila ng great persecution, ito po mga Kristiyano kahit na pinipigilan, mas lalo po silang dumadami, mas lalo po silang magiging malalim sa ating Panginoon, kaya hindi kaya talaga ng kaaway na tayo ay pigilan. Alam niyo po ba bakit tayo pinipigilan ng kaaway? Because ayaw niyan lumaganap ang salita ng Diyos. Ayaw ng kaaway po natin ang evil o ang devil na marami makakilala sa ating Panginoon, marami magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Gusto niya na mapahamak tayong lahat. Kaya yun, pag meron pong mga Kristiyano po na nagpapahayag, hindi sila nahihiya, natatakot, na i-share ang kanilang pananampalataya, sila po ay nape-persecute. So, ganyan po ang nangyayari po. Yan po yung katotohanan na nararanasan po. Kaya hindi po madali ang pagiging mananampalataya, pero ito po yung maganda. Kasama natin ang Panginoon at meron po tayong backer, meron po tayong protection sa ating Diyos. In Hebrews 10:33 to 36, ang sabi dito, sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were so treated. Verse 34, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that yourselves and better and lasting possession. Verse 35, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, hindi lang na makikita niyo po dito sa verses na to, na elaborate pa, no? Hindi lang siya na-exposed to insult, persecuted. Siya rin po ay mistreated at nagkaroon din po na-imprison, di ba? At nagkaroon po ng confiscation ng mga property nila because of they follow Christ, because of their intimate na pagsunod sa Panginoon. Pero hindi sila nayanig. Nag-endure sila, nagkaroon pa sila ng joy in serving God. At bakit po na kahit nawala sila ng mga properties at sila po ay nasaktan dahil po mayroon pong reward. Kaya sabi dito, it will be richly reward. Ang tawag po natin dyan, crown of the martyrs. Hallelujah. So, out of this, matatanggap po natin yung hirap that we suffer with Christ, together we have this glory with the Lord. Hallelujah. Kaya po ang encouragement ko po sa inyo, huwag po kayong gi-give up. Huwag niyo pong isipin at sabihin sa inyong sarili na ay pinabayaan ako ng Panginoon sa pagsunod ko po sa Kanya. Ito po ay bahagi ng ating pong buhay pananampalataya na kung saan hindi po talaga madali. Pero yun nga po, lagi kong po sinasabi, ang Diyos po ang magre-reward sa atin pag tayo po ay nag-endure. Ibig sabihin, nagpatuloy sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Hallelujah. Huwag po kayo mag-alala dahil ang Diyos po mismo, ang Panginoong Hesus po mismo, naranasan po niyan. Kaya po, ito po yung maganda sa ating Panginoon. Hindi lang siya nakatingin sa atin, minamatyagan niya tayo, mismo nararanasan ng Diyos yung nararanasan mo. Kaya po nandun yung habag niya, nandun yung awa niya, nandun yung panalangin niya sa Ama na ikaw ay tulungan, na ikaw ay palakasin, di ba? I-comfort ka. Kaya po maraming mga mananampalataya po, victorious po kasi sila. Dahil po hindi sila sumuko. So I encourage you mga kasama, ano man na pinagdadaanan mo ngayon, hindi pa po tayo tapos, marami pa akong gustong ituro sa iyo. I just want to encourage you because I believe kahit nasa tayo sa democratic country, there's still a persecution among our brethren. Kahit po dun, mas matindi pa nga po doon sa persecuted country because talagang
Sa ngayon po talagang pine-persecute ang mga kapatiran po natin do'n. Meron pa nga ang nangyayari po do'n, ang pinakamalala po ay pinapatay pa po sila. At, hindi po 'yan nababalita sa media sapagkat ito nga po ay restricted country. Pero purihin ng Panginoon, dito po tayo sa bayan po natin, sa bayang Pilipinas, tayo po ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon na maipahayag ang kabutihan ng Diyos at, kahit na tayo nape-persecute ng kapwa nating mga Pilipino o ng ibang mga tao, tayo po ay dapat magpatuloy. Huwag po kayong susuko. Huwag po kayong gi-give up diyan sa pananampalataya niyo. Napakaganda po na si Kristo Jesus ang inyong sinusundan at inyong pinaglilingkuran. Hallelujah. So I want to encourage you more. Magpatuloy po tayo sa panonood nitong topic po natin that we are born for this persecution, for this trials, for endurance po. So bukas magkita-kita tayo uli at pagpatuloy po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo ngayon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sambahin ang iyong dakila, pangalan o God. Sa oras na ito, dalangin ko, Panginoon, ang inyong mga anak na nakakaranas po ng kahirapan, nakakaranas ng kapigatian, nakakaranas ng pangiinsulto, persecution, trials, tribulations, Lord. Lord, ikaw ang nakaranas na nito, Panginoon, at ito hindi po bago sa inyo, O God. Kaya po, tulungan niyo po ang aking mga kapatid. Lahat po kami, Panginoon, ay tunay nga na mapagtagumpayan namin ang aming pong buhay na ito ng pananampalataya. At kami po ay magkaroon ng kasiglahan sa pagsunod pa sa iyo, Panginoon. Katulad ng mga unang Kristiyano po, na kahit sila ay naranasan na yung great persecution, nag-flourish sila, nagpatuloy sila, at lumago sila, Panginoon. Kaya ganun din mangyari sa bawat isa po sa amin sa kasalukuyan, O God, na kami po ay maging matibay, matatag na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Sinasamba ka namin at pinupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. So kita-kita tayo bukas muli. Hallelujah.